Welcome to Donmar TV News Channel. Inihayag po ng Malacanang na hindi na inaasahan na magbabanggit pa si Pangulong Rodrigo Duterte ng anumang plano nito sa politika sa kanyang huling State of the Nation address sa July 26. Sinabi po ni Presidential Spokesman Harry Roque na ang mahalaga ay ang roadmap ng Pangulo para sa huling taon nito sa kapangyarihan. Sa isa namang pahayag ay sinabi ho ni Roque na babanggitin ng Pangulo ang tungkol sa pandemic response at vaccination program ng gobyerno. Samantala, umaasa naman ang Malacanang na maipapasa na ang priority bills ng administrasyon ngayong taon dahil posibleng maging abala na ang mga mambabatas dahil sa eleksyon sa susunod na taon. Mababatid na tinatayang nasa 19 na priority bills pa ng Pangulo ang inaasahang maisasabat. Susuportahan mo ba si Robin Padilla? Di ba ayaw mo supposedly yung dahil lang sikat. Susuportahan mo ba si Willie Revillame, yung mga ganyan, di ba? Una-una, bigyan ko kayo ng example, kay Robin Padilla. Si Robin Padilla, nagkataon lang sikat. Okay? Pero in terms of helping Filipinos, ako personally, my team, alam ko talaga marami siyang natutulungang tao. Uy, mas kengkoy naman nung nandun si Dilima, mas kengkoy naman nandun sila Ontiveros. Ano ginawa nun? Pumuna ng pumuna. Di ba? Sa tingin ko nga mas may common sense pa sa totoo lang si Robin eh. Si Willie Revillame, ang tagal na niyan tumutulong, ang tagal nang tinutulak niyan tumakbong senador. Lalo na nung kasikatan niya noon, pinupush na yan, nagna-number 1 yan. Si Raffy Tulfo, ganun din. Mas gugustuhin ko nang tumakbo yung mga yan. At least, talagang tumutulong, even wala pa silang pwesto. Ang dami nang natulungan yung mga yan. At ilang beses nang pinush yan, hindi sila tumatakbo. Sa akin yan, sa totoo lang, kung akong tatanungin mo, ipupush ko yan. Yan si Sir Robin, yan si Willie. Artista yan, nagkataon lang artista sila at sikat sila. Si Sir Raffy, pero pagdating sa tulong at sa common sense, mas makikita mo naman may common sense. Sino ipagkukumpara mo? Si Cayetano, syempre naman, matik na yan. Ako sa totoo lang, yan ang pinaka-deserving pagdating mo sa laman ng utak, sa talino, sa galing. Sorry, pero yung ginawa niya sa kamera, mantakin mo yung kamera, pang-5 yun. As in, laging kulelat yun. Kahit sa ang administrasyon, kulelat ang kamera pagdating sa trust ratings. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, umibabaw yun. Nanguna yun kasama ni Pangulong Duterte. Saan ka nakakita ng ganun? So we cannot deny na yung mama matalino at magaling, malupit ang leadership ng mama. Kung ayaw nyo man, dahil baka Marcos kayo, dahil binanatan niya si Marcos, pero you cannot deny the fact na sobrang talino ng mama na yan. Sobrang talino, sobrang skills niya sa LGU, kaya nga sabi ko nga etong tao na ito, ngayon lang medyo hindi sikat siya dahil nawala siya sa speakership, pero if there's one thing na in the future na dapat talagang sumunod sa yapak ni Pangulong Duterte, ay naku po. Sa akin ito nga pwede mangyari dyan Pangulong Duterte, mali. Go muna, go. Go Duterte, tapos Sara yung susunod na presidente, tapos susunod Cayetano. Ang panalo siguro yun. In terms of, kasi marami nagtatanong na yung qualification ni Mayor Sara Duterte, is it because dahil Duterte siya? Hindi po. Kung nailabas sa balita, hindi ko lang nailagay dito, pero si Mayor Sara Duterte po ang pinaka-top performing mayor ng buong Pilipinas. Okay? Hindi po si TikToker at hindi rin po yung si Bagito. Okay? Sino? Hindi po si Vico Soto at hindi rin si Isko Moreno. Kasi ano yung nakikita natin lagi sa media remember, hindi naman ang basihan media. Wala akong problema kay Vico Soto, maganda naman yung ginagawa niya. Pero in terms of siguro experience, alam naman natin si Mayor Sara matagal na hong mayor ng Davao yan. Every time na hindi pwede na si Pangulong Duterte, siya ang humahalili. At dahil doon, maganda ang nagawa niya bilang mayor, kaya nga siya ang naging top performing mayor ng buong Pilipinas. So what am I saying? I'm saying is that
Sara Duterte is not famous just because of Duterte, but because maayos naman talaga ang kanyang pamamalakad. Okay? Bilang mayor. Hindi ho lang, ang kinagandahan nga ho sa kanya, hindi ho siya TikToker. Kasi yung ibang mga mayor dyan, pambihira ho, lahat tinitiktok. Lahat, pati pati bahay niya nila-live. Hindi ko nga alam kung ano siya, mayor siya o vlogger eh. Ha? Sa totoo lang, kung ako lang si Mayor Sara, kung ako lang sinabihan siyang, ang mayor hindi dapat naglilibot. Ang mayor dapat ganito. Kung ako sana sinagot ni Mayor Sara yun, sinabi niya, ang mayor hindi dapat nagtitiktok. Ang mayor hindi dapat nagla-live. Ang mayor dapat nagtatrabaho ng hindi kailangan i-live. Kaya lang hindi mapagpatol si Mayor Sara Duterte. 'Di ba? Totoo naman eh. Oh, hindi nga nag-iikot, panay naman ng TikTok, panay naman ng live, parang vlogger. Oh, 'di ba? Kaya nakakainis lang eh. So, bumubuelta sa kanila yung sinasabi nila eh. Anyway, salamat po ha. Thank you very much. So, palakpakan. Okay, bago tayo magtapos, meron akong ikikwento sa inyo. Ano ho yun? Meron akong kwento. Alam nyo, eto, honest to. Kikwento ko sa inyo. Alam nyo, nung panahon ng manager ako ng Mocha Girls, yung kilala niyo yung aking pinopromote na si Doc Eric Yapuangco, yung Icon Clinic. Siya ho yung gumagawa. Alam naman natin yan na surgeon, gumagawa yan ng mga yung sa ilong-ilong. Alam nyo, yung sa ilong-ilong, yung pati dun sa panghinaharap. Hindi ko ho kinahihiya yun. Kasi sa tingin ko naman, that's just enhancing what God has given you. Okay? Pero, hindi ko inaalaw yung mga artist ko na magpa-lipo. Bakit? Kasi noong time na yon, ang sinasabi ko lagi sa kanila, pag kayo magpapa-lipo, ang mangyayari niyan, aasa lang kayo sa lipo. Ibig sabihin, hindi kayo magiging disiplinado, hindi kayo panglabas lang bali yung inaayos ninyo. Hindi nyo inaayos yung panloob. Kasi mangyayari niyan, magpapalive po ka para mawala yung, kasi sa Mocha Girls po nung time na yon, bawal po kasi yung may abs.